Hello! Welcome and congratulations! Ginawa ko ang short video na ito dahil gusto kitang i-congratulate for making the right decision and for taking action to learn and watch video 1, video 2, and video number 3 na ginawa ng aking coach na si Coach Edward Reformina. By the way, ako nga pala si Mayet Angulo, isang OFW dito sa Kuwait at isang online business coach na tumutulong sa maraming Pilipino. Gusto ko lang sabihin sa iyo, gusto ko lang malaman mo na I feel so blessed dahil nakita ko ang opportunity na ito. Malaki ang naitutulong nito sa akin at sa family ko. Dahil sa system na ito, nagkaroon ako ng consistent passive income everyday na kumikita ng 1,000, 2,000, 3,000, minsan umaabot pa siya ng 7,000 in just one day, na kahit 2 to 3 hours lang ang nilalaan ko para dito dahil busy rin ako sa trabaho ko at katulad mo rin ako na talagang busy, walang time at kung matulog ay 3 hours na lang yung pahinga. Pero inisip ko kasi na during the time na lagi akong kapos noon sa pera, laging kulang yung budget ko, pag pinapadala ko sa Pinas, lahat ng sahod ko ay kulang na kulang pa rin. At the time na nakapag-decide ako na maghanap ng other source of income, and finally nakita ko ang opportunity na ito ang binigay sa akin ni Lord. At nagpapasalamat talaga ako dahil nakatulong ito ng malaki sa akin. Unti-unti na akong nagkakaroon ng savings. Dahil yung kinikita ko dito, yun na yung savings ko, at yung sahod ko, yung salary ko, yun na yung pinapadala ko sa Pinas. So gusto ko itong i-share sa'yo, no? Dahil alam ko na pinapanood mo ito dahil meron ka rin pangarap na gusto mo rin maabot. Pero bago yan, meron muna akong kwento sa'yo. Dahil sa kwento na ito, siguradong ma-inspire ka. Kasi, ito, alam ko na makakarelate ka. Siguro nga narinig mo na ang kwento nito. Tungkol sa isang mahiwagang lampara. Ang mahiwagang lampara na ito ay sobrang dumi at lumang-luma na. At ito'y nasa gitna ng kalsada. Ang ginagawa ng tao sa lampara na ito ay inaapak-apakan lang, tiningnan lang, hindi nila pinapansin kasi ang akala nila ay aanhin ba yan, wala yung pakinabang, ganyan. At talagang hindi mo akalain na extraordinary parang lampara ito. At meron isang tao na nakakita dito, isang matanda na magandang loob na kunin yung lampara na ito. At dahil madumi yung lampara, ay ang ginawa niya ay inuwi niya ito sa bahay at lininisan niya. Ang hindi alam ng matanda ay ang lampara pa lang ito ay kakaiba. Mayroon pala itong taglay na kakaibang galing na pwede palang mabago yung buhay niya. Matapos niyang linisan yung lampara na ito, ang nakita niya sa loob ay isang gintong lampara pala ito. At sa loob mismo ng lampara ay meron palang genie doon. At nang lumabas yung genie, sinabi sa matanda, "Your wish, my command. Salamat at lininisan mo ako." Nabigla yung matanda. At nagpasalamat siya dahil hindi niya akalain na yung napulot niya palang lampara ay kakaiba. At ang sabi ng yung genie, "Maghiling ka at ibibigay ko sa iyo." Nag-isip yung matanda, ang unang hiling niya ay bigyan siya ng isang magandang bahay at bigyan siya ng permanenteng hanap buhay na makakatulong sa pamilya niya, na hindi na siya muling gagawa hindi na siya sa kalsada magtrabaho dahil mambubuti lang siya. At ang ginawa ng genie, binigay ito na kahilingan niya. At sabi ng genie, hanggang 3 kahilingan mo. Humiling siya ulit ng pangalawang kahilingan niya. Gusto niya, nabigyan siya yung mga anak niya ay bigyan ng magandang buhay. Na kung ano man yung nararanasan nila ngayong paghirap ay hindi na nila muling maranasan. Binigay ulit ng genie
At ang pangatlong kahilingan ng matanda, ang gusto ko ay bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Mahabang buhay na gusto kong ma-enjoy ito, na gusto ko pa matulungan. Yung marami pa akong gustong gawin sa mundo. Marami pa akong gustong matulungan. At ang ginawa ng genie ay ibinigay yung tatlong kahilingan ng matanda. Nagpasalamat yung matanda dahil nakuha niya yung time and financial freedom na gusto niya. At pagkatapos ng kahilingan na yun, nagpaalam ang genie. Maraming salamat sa iyo sa magandang loob na ipinakita mo sa akin. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Ngayon, magpapaalam na ako sa iyo, ibalik mo ako doon kung saan mo ako napulot. Dahil meron pa akong mission, marami pa akong dapat matulungan. Para matulungan ko rin yung iba na nangangailangan ng tulong ko. So, sa madaling salita, naging maganda yung buhay ng matanda at ibinilik niya yung genie kung saan doon niya rin ito napulot. Nagustuhan mo ba yung kwentong ito? At ano ang moral lesson nito sa'yo? Para sa akin, ang lesson dito, don't judge the book by its cover. Judge it for what it content. Anong ibig ko sabihin nun? Anong ang relasyon nito dito sa business natin? Ang relasyon nito dahil kadalasan nagkakamali tayo dahil ginajudge natin kung ano ang nakikita natin na panlabas na kanyuan ng isang tao o ng isang bagay. Hindi mo ginajudge kung ano ang tunay na nasa loob nito, kung ano ang meron ng taong ito, o kung ano ang maibibigay nito na benefits sa'yo. Kasi karamihan tayong nagiging filled sa isang hindi tayo aware sa isang opportunity dahil sa mga negative mindset natin. Laging unang-unang pumapasok sa isip mo, ay hindi ko kaya yan, ay ang hirap pala yan, ay meron palang registration, ay meron palang enrollment, wala akong pera, wala akong time. Yan lagi ang pumapasok sa isip mo, negatibo. Pero bakit hindi mo isipin kung ano ang maibibigay nito sa'yo? Mabibigyan ka ba ng magandang buhay? Mabibigyan ka ba ng time and financial freedom? So why not? Bakit hindi mo subukan? Dahil, kaya ko sinasabi ito sa'yo, dahil ang opportunity na ito ay hindi ito para sa lahat. Ito'y para lamang sa tao na magte-take ng action at gagawa ng tamang desisyon. Dahil naniniwala ako na walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw lamang. Gumawa ka ng action kung may pangarap ka sa sarili mo at sa pamilya mo, gumawa ka ng action at gumawa ka ng tamang desisyon. So, interesado ka na ba? Gusto mo na ba na mapanood? Excited ka na ba na mapanood ang video number 1? Pero bago mo mapanood yan, meron muna akong gustong ibigay sa'yo. Bigyan kita ng quick review kung ano ang matututunan mo dito. Sa video number 1, matututunan mo ang 5 strategy kung paano ka magiging successful na online business entrepreneur. Paano ka magiging successful sa business na pinasok mo. Dito mo matututunan kung ano ang mga dapat mong gawin. At ituturo namin dito sa'yo ang tinatawag na FITFO. Ano ang FITFO? Bakit kailangan mo itong matutunan? Anong meron dito at paano mo ito magagamit para may apply sa business mo na para magkaroon ka ng consistent passive income everyday. Matututunan mo yan sa video number 1. Sa video number 2, ituturo sa'yo ang tamang strategy, step by step na ipapaliwanag sa'yo at matututunan mo dito. Strategy na ginagamit ng malalaking kumpanya, ng mga very successful na tao, very successful na company. Dahil kaya sila naging successful ay meron silang strategy, meron silang blueprint na sinusundan. At matutunan mo yan sa video number 2. Sa video number 3 naman, matututunan mo dito kung paano mo magagawang mag-take action doon sa natutunan mo sa video number 1 at video number 2. Kailangan mapanood mo ang video number 3
Dahil sa lahat ng video, ito ang pinaka-importante. Panoorin mo ang video number 3. Hope na marami kang natutunan sa sinabi ko. At alam ko na kaya mo ito pinanonood ay meron ka rin gustong maabot. Meron kang pangarap sa buhay mo at sa pamilya mo. And make it sure na makagawa ka ng tamang action at tamang decision. So once again, my name is Mayet Angulo. Thank you sa panonood ng video na ito. And I'm looking forward to hear your success. Congratulations and God bless.